secret agreement as far as I know and as far as I can remember. Ay, kay si General Esperon po, andun po kayo noong... Yes, Mr. Chair, chairpersons, I was with the delegation that went to China on October 18 to 21, as well as the exploration and exploitation of resources under the seabed, more specifically on oil or natural gas. What I recall as the response of President Xi Jinping is, if you do that, there will be trouble. And there was discussion, meaning the exploration and exploitation of natural resources in the seabed. Ito yung hinahanap ng mga congressman na paghahayag ng mga dating gabinete ni Pangulong Duterte na kasama nito nung sa aligasyon na mayroon ng secret agreement. Nung isang araw kaya napanood ko rin to, hindi dumalo. Ito si Secretary Hermenis Esperon at saka si dating Defense Secretary Delpin Lorenzana. At nandito rin nga si Secretary Miguel Diaz. At ngayon ito na kompleto na nga. At ito pinahayag na nga ni Secretary Hermenis Esperon na naroon nga sila nung makipag-usap si Pangulong Duterte at si Xi Jinping. Dito sa sinabi niya, nagtapat talaga si Pangulong Duterte na daladala na nga yung arbitral ruling. At sinabi na nga niya ito kay Xi Jinping. Pero yun, narinig naman natin yung paliwanag ni Secretary Hermenis Esperon, yung naging tugon dito ni Xi Jinping. Sabi niya, magkakaroon nga ng trouble sila pag ginawa yun. Dahil gusto nga mag-explore ng mga, halimbawa nung oil doon, ng langis. Natural gas doon sa dagat na yun, na ating kiniklim nga na sa atin. Yun nga ang sagot sa kanya. Huwag mo gagawin yan dahil magkakaroon nga tayo ng away o yung trouble. At yan ang pag-uusapan natin. Pero siyempre, magandang araw muna sa inyong lahat. At sa panig man kayo ng Pinas naroroon. Narito ang inyong maliit nyong lingkod na muli nagbabahagi ng munti ko rin simpleng pananaw para sa mga usapin katulad nito. Saan man panig kayo ng Pinas, ng mundo, binabati ko po kayong lahat at sumating muli ang pagpapala para sa araw na ito. Yan nga ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya kasi nga mukhang hindi humihinto sila dun sa mga secret agreement. Ayaw nila bumitaw dun kahit sinasabi na wala naman secret agreement. Ang meron ni status quo. Pero pinipilit nga nila dahil kumbaga na-pressure na rin yung chairman itong Congressman Raul Topas. Nagdaos na nga sila ng hearing para dito. At ito yung mga research person na nga na pangunahin. Siyempre yung mga gabinete dati ni Pangulong Duterte nakasama dun mismo sa usapan na yun. Yun nga yung iniimbestiga rito at tinatanong. Dito sa usapan na ito, ay sinabi na nga niya, binigyan din niya dahil si Representatives Franz Castro ang nangunguna magtanong dito sa kanya. Dahil nga yung kanyang mga alibay dito, nagdudulit ito ng pagkakalito ng mga Pilipino tungkol sa secret agreement na ito, secret deal. Sinabi naman sa kanya na walang secret agreement, kundi status quo. Itong status quo, mabusisi din itong tinanong ng ilang mga kongresista. Mahaba nga itong video na ito. At pinakita ko lang sa inyo yung highlight na dahil nga ito ng ulayunin ng hearing na ito, tungkol doon sa secret agreement na kung totoo ba o hindi. Yung highlight ang pinarinig ko sa inyo na sinabi nga ni Secretary Esperon na walang secret agreement. Ayon sa kanyang pagkatanda at sa kanyang nalalaman. Dahil mismo kasama nga siya doon. At kung meron nga, ay ito yung status ko. Na noong 2013 po ay pinasok ng kasunduan ng Aquino administration sa Defense Secretary naman noon na si Walter Gasmin.
Yun yung tinatawag na status ko na kumbaga itinuloy lang ng Duterte administration. Kung kakaupo pa lang ni Pangulong Duterte, saka palang inaward kaya na yung bahagi na ng West Philippines ay ating economics, usakop ng ating teritoryo o bahagi ng ating soberanya, yung katubigan na yun. Ito nga, nung umiintro nga si Pangulong Duterte na iharap ito kay Xi Jinping, yun nga ang bungad sa kanya. Na kung gagawin mo yan, magkaka-trouble tayo, magkakaaway tayo. Karagdagang paliwanag pa ni Secretary Esperon, sabi nga niya, sa susunod na mga taon, ibabalik ako at iharap kong muli ito sa iyo. Ibig sabihin, iginigiit ni Pangulong Duterte kahit may ganung sinabi si Xi Jinping, iginigiit pa rin niya na kailangan talaga yung malaman at tanggapin ni si President Xi Jinping. Yun yung kanyang gustong bigyan din dito ni Secretary Esperon. At dun sa status ko, na yun na ang meron, yung status ko. Walang secret deal o secret agreement. Maliwanag yun. At yung mismong hinihintay nila na source person, ito na mismo yung nagsasabi sa kanila. Ito yung hinahanap nila at ito na, nagtungo na nga sa hearing nila. Nagsadya na. Kumbaga, tanggapin na nila yung sinabi nito na wala talagang secret agreement. Isa doon sa mga kumakalat sa mga social media. Hindi lang basta gentleman's agreement, kundi naging secret deal pa. Doon tayo sa status ko. Tinanong nga ito. Ang nakapaloob dun sa status ko ay niliwanag din na kung ano yung panahon ni Aquino na yun nga niya pinagpapatuloy ni Pangulong Duterte. Yun ay tanging ang dadalhin mo lang dun sa mga sundalo na nasa Ayungin. Doon sa pinaka headquarters natin dun. Yung tanging dadalhin mo lang ay pagkain at tubig. Hindi ka pwedeng magdala dun ng pang-repair ng BRP Sierra Madre. Ganun yung kasunduan nung panahon ni Aquino noong 2013. Yun ang tinutukoy nila rito. Na sinusugan naman ni Pangulong Duterte na ganun din yung gagawin. Kaya nga naging status ko, yung kasunduan ng 2013, itinuloy lang niya nung siya yung nakaupo. Ngayon, ang kine-question dito, lalo na ni Congressman Niptali Gonzales, siyempre meron nga siya ditong gustong palitawin at puntuhin na ibig sabihin, binubutasan na talagang kahit pa tinitingnan niya kung talagang may pagkukulang talaga ang former president o yung dating administrasyon. Sabi niya, kumpleto kaya doon itong kanyang paglilinaw na ito ay mismong DOJ representatives ang kanyang kinakausap dito. Sabi niya, ginawad naman sa atin yung arbitral ruling na yan ay nung Pangulo na si Duterte. Kaya kung meron mang dapat na maging policy dyan, ay yung nauukol na dun sa arbitral ruling dahil sa atin na nga yung bahagi niya ng karagatan. Kaya ang ibig niya sabihin, hindi na dapat isinusog ni Pangulong Duterte sa dating agreement noong panahon ni Aquino. Yung kanyang pulisiya naman, nung siya na yung nakaupo. Parang yun ang kanyang gustong puntuhan doon na medyo hindi nga gaanong sa akin lang, medyo hindi gaanong natukoy nga kaagad nung representative ng Department of Justice. Tapos yun, pagpaliwanagan nila, natukoy na rin yun na iginawa daw. Wala pa namang natatanggap na kopya. Kaya, kumbaga, samantalang wala pa namang kopyang ibinibigay, ungat sa atin na yun. Ang sinusog na pulisiya ni Pangulong Duterte ay yung 2013 pa rin na kasunduan na pinasok naman ng Aquino administration. Yun yung lumitaw dun sa hearing na yun. Yung mga bagay na yun na siyempre nakakapagdulot nga ito ng kalituhan kung hindi mo talaga maliliwanagan dun sa hearing na yun. Kaya nga iba yung secret agreement na mga aligasyon nila kaysa dun sa status ko na nga na dating agreement nung Aquino administration. At ngayon, doon nga tayo. Di ba, pinipilit nga niya na dapat hindi na yung status ko ang pulisiyang ginawa dito ni Duterte, sabi ni Congressman Niptali Gonzales. Ay, pinaliwanag nga nung taga-DOJ na
Oo nga, pero wala namang natatanggap ang ating gobyerno no, ang Pangulo ng kopya na talagang sa atin yun. Siyempre mahalaga yung kopya dun. Kahit alam mo na yun, ang mahalaga, meron kang hawak na kopya. Sa mga ganyang kayang usapin, napakalaga nung black and white, yung mga dokumento. O at ngayon, tinanong pa rin ulit ni Niptali Gonzales, matagal na rin tong congressman, kung pa ito napapanood kaya. Siyempre, veterano din ito. Ay, ngayon, sinabi na nung 2021, inuwar na yan sa atin na talaga yung mismong kopya at natanggap na natin mismo. Ngayon, sabi ni Congressman Niptali Gonzales, edi dapat sinusuga na. Kung ano yung polisiya na nararapat dun sa arbitral ruling na yun na dapat nang ginawa. Ang sa akin naman, nakikita ko nun sa usapan nila, talagang gusto lang niyang hanapan ng butas yung administrasyon dati. Dahil kung isipin, 2021 nakuha mo yung kopya, tapos ibig sabihin magsisimula ka lang uli ng bago mong polisiya, papalitan ka na sa susunod na taon. Kaya anong nangyari? Itong administrasyon na ito, ang bali nagpapatupad nun. Ang dapat magpatupad nun. Dahil 2021, saka mo natanggap yun. Ang gustong palitawin ni Congressman Niptali Gonzales, dun para sana, binago na yung polisiya, hindi na isinusog dun sa agreement ng Aquino administration. Ganon yung lumitaw na diskusyon dun. Ang punto rito, na pinilitaw nung hearing at gusto ko ring iparating sa inyo sa abot nung munti kong kaunawaan, wala talagang secret agreement. Wala talaga, katulad na sinasabi o napanood natin sa social media. Ang mayroon yung status ko. At yun kumbaga, verbal agreement at hindi yun naging sikreto dahil naroon nga yung mga gabinete niya. Kasama nga niya. Ito nga yung nagpapaliwanag sa kongreso ngayon. Yun yung aking naintindihan sa hearing na ito. Ang ibig sabihin ay useless talaga. At bilang katunayan na talagang para yung mga nalilito o yung ayaw pa rin huminto sa secret deal na ito, yung gentleman's agreement. Ito yung bali huli sinabi nung To clarify things out, kasi po yung strained relationship between our country and China ay lalong naging complicated because of the different stories na lumalabas at isa na itong secret agreement or gentleman's agreement. But from what we hear and what we learn sa discussion natin ngayon po, nagiging klaro na yung present dispensation talagang wala. Hindi natin malalaman as of now kung meron at kung meron man, rescinded na po iyon. So yan po ang pinaparating natin sa taong bayan na klaro, crystal clear, and we have a good grip of the situation na wala po yan.